Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Marami pong nagsasabi, breaking the record daw ang birthday celebration ni Tatay Digong. Dahil milyon-milyon ang umattend na mga bisita sa buong mundo. Nag-iisa po lang yan, wala katulad yan. Yan po si Tatay Digong namin, ano? Anyway, pag-usapan po natin, matindi po ito, umiinit po ang laban. Mayor Magalong versus Claire Castro, nagsasagutan na po. Kaya lang, parang hindi makasagot si Claire ngayon dahil Sabado. Siguro sa Lunes babawi yan, ano? Pero ito, matindi po yung banat, yung batikos ni Magalong. Kumbaga, sapul sa muka. Sapul sa muka si Claire Castro. Ito, huwag na natin patagalin. Pakinggan niyo po. Alam mo, naintindihan ko naman si Ma'am Miss Claire Castro, ano? Kasi nga, he has no choice but to defend, of course, the administration. Oh yes, yun talaga yung trabaho ng spokesperson, to defend the president at yung Malacanang. Pero dinagdagan po hindi lang dumidepensa, umaatake din. Talagang matindi, di ba? Yan yung sigurong utos, no? Utos sa kanya. Kahit magsemplang-semplang yung sinasabi mo, kailangan umatake ka. Yun yung utos sa kanya. Pero ang kinakuha ko lang naman dito is what is really happening. Actually, nasa kanila nga yung mga ebidensya eh. Unang-una, doon pa lang sa AKAP hindi naman nakasali yan sa NEP. No? Bakit nagkaroon sa bicameral ng NEP ng AKAP bigla? Itong pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa hamon ng Malacanang na magpakita siya ng ebidensya sa pahayag na ang pambansang budget ngayong taon ay ginagamit bilang pondo sa halalan. Alright. Kasi nagsasalita si Magalong matagal na, 'di ba? Lumalaban talaga 'yan sa korupsyon. Actually, may mapapanood kayo mga 1 year na, 2 years na yung mga video sa YouTube na talagang lumalaban siya sa korupsyon. Yan talaga yung krusada niya. So, dahil ang tagal na, ilang beses na nagsasalita si Magalong, 'di ba? Sinasabi niya na itong mga insertion, yung mga ayuda sa budget ng 2025 ay gagamitin o ginagamit na sa eleksyon. Ang sagot naman ni Yusek Castro, magpakita daw ng ebidensya. Magpakita daw. Ito po yung sagot naman ni Magalong, no? Sa press briefing kahapon, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bagamat nirerespeto niya ang pahayag ni Mayor Magalong, mas makabubuti kung suportahan ng alkalde ang kanyang pahayag gamit ang mga ebidensya. Kung meron pong ebidensya, ito naman po ay may kaso na patungkol po sa GAA at sa enrolled bill. Magbigay na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue ay mas maliwanag. Pero kung maibibigay niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya niya. At ito po ay ating paiimbestigahan. Sagot naman ni Mayor Magalong sa hamong maglabas ng ebidensya upang mapatunayang may katotohanan ang kanyang mga bintang. Talagang this is a challenge to all of us dahil another is they want me to produce evidence when in fact ang ebidensya nandun na sa mukha nila. Nag-download lang sila ng mga videos ng mga congressman na wala nang sinalita kundi wala nang sinabi kundi kung wala si speaker, walang akap. Kung wala si speaker, walang ganito. Pasalamat tayo kay speaker. Puro ganun na lang lahat. Nakita nyo? Sabi ni Magalong, yung ebidensya nasa mukha nyo na. Nasa pagmumukha nyo na. Ang dami na pong video, no? Yung si Jervil Luistro namimigay ng pera, si Dan Fernandez, yung mga sinasabi ni Dan Fernandez, mamimigay ng pera pag siya nanalo bilang gobernador, titriplihin ko yan. At kitang-kita na po sa nangyari sa impeachment, no? Diyan po ginamit Hindi po siya na-impeach noong December dahil wala pa pong budget. Na-impeach po siya February nung pwede nang ma-release yung budget. So yung budget talagang ginagamit po hindi lang sa eleksyon, sa mga personal agenda, sa agenda ng pamilya. Dati,
matindi, dati medyo ano pa matatanggap mo pa yung mga interest ng partido, agenda ng partido, yun yung sinusulong ng mga politiko. Ngayon, matindi yung interest ng pamilya. Ito na nga, kasama na nga itong impeachment ni VP Sara. Yung budget ng 2025 ginamit sa impeachment. Siyempre hindi naman lahat At ito pong mga ayuda-ayuda na to, ginagamit po talaga sa eleksyon. Hindi na po kailangan magpakita ng ebidensya. In fact, itong 2025 budget, pinagtatalunan na po sa Supreme Court. Kung wala namang anomalya dyan, kung walang korupsyon dyan, no? Wala sanang Supreme Court. Di po ba? Napakasimple. Doon po sa Supreme Court, talagang maglalatagan doon ng ebidensya after siguro ng oral argument. Kahit anong sabihin po, kahit anong pagtatanggol ni Claire Castro, wala pong maniniwala. Hindi po tatanggapin ng taong bayan, lalo na yung mga masasabi natin may mga alam, no? May mga alam sa nangyayari sa gobyerno. Especially mga OFW, matatalino po yan. Mga degree holder po yan Tuloy. Akala mo, ang namimigay ng pera, yung speaker. Bakit pera ba niya yan? Pera ng taong bayan yan. Wala pang direktang tugon dito sa ngayon ang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pero nauna na ring itinanggi ng mga kongresista Nako. ang aligasyon. Ayon kay House Prosecutor at One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, hindi totoo na mga kongresista ang may hawak ng budget ng AKAP, kundi mga ahensya ng gobyerno. AKAP to PADMA, these are all national budget of the national agencies. So I think respectfully, they belong to the DSWD, the DOH, and Ang daming ang video na napapanood natin. Kapag mamimigay na ng ayuda yung DSWD, andun nagtatalunan, naglulundagan na yung mga politiko. Hindi ba't nangyari yan noong 2024? O di po ba? Tapos hindi raw sila nakikialam. Yung mga politiko raw, ang DSWD ang namamahala. Hindi raw sila nakikialam. Ito po ang matinding sagot ni Magalong. Pakinggan nyo. and the DOLE. So I'm not sure where it would come from po na it was allocated po. So in our experience, what the congressman would do is that they would try to serve as a bridge between their constituents and the national government. They would assist them in procuring them, but it would not be allocated in such a manner. Dati na ring iginiit ni House Minority Leader at 4-piece Party List Representative Abangan nyo lang si Marcelino Magalong, abangan Libanan, nyo. hindi sila nakikialam sa disbursement ng social services ng pamahalaan. Sa experience ko po ay wala akong ganyan na nakikita at wala po akong ganyan na na-experience. Yung sinasabing 2025 na yung GAA ay election funds, lahat ng disbursements hindi po nakikialam ang mga politiko sa mga distribution ng social services. Bawal po ang mga politiko magpunta roon. Pero sagot naman ni Mayor Magalong, Ayan. Well, alam mo, sanay naman sila magsalita at magsinungaling. Kaya isa lang ang sasabihin ko sa kanila, katotohanan lang po. Katotohanan lang po. Makinig kayo sa taong bayan. Mahiya na kayo sa ginagawa ninyo. Naghihirap na yung taong bayan. Grace Doctolero, Mga sanay na raw sila magsinungaling. Ang nakikita ko sa kanila, manhid, no? Kung magsalita, parang hindi raw sila nakikialam. Pambihira. Mga manhid na. Alam niyo yung mga taong manhid, yung hindi na nahihiya. Wala na pong hiya Manhid na. So yan po yung ibig sabihin ni Mayor Magalong. Mga sinungaling. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Ngayon, kung si Claire Castro naghahanap ng ebidensya, malamang si Mayor Magalong magpo-provide yan ng ebidensya. Pag nailatag na ni Mayor Magalong yan, tignan natin kung anong isasagot ni Claire Castro. At kung si Mayor Magalong, kung sa tingin mo Claire Castro
na siya ay nagsisinungaling, gumagawa ng fake news, nangiintriga lang, idemanda nyo. Diba? O, bakit hindi nyo idemanda? O, kasi mabubungkal, no? Mahuhukay pa yung mga anomalya. Diba? Kaya hindi kayo nagdidemanda. At saka nasa Supreme Court na yung budget na yan. Hindi po ba? Ibig sabihin talagang may anomalya. Yung sinasabing pork barrel ni Mayor Magalong, hindi lang naman si Mayor Magalong ang nagsabi niyan. Mga dilaw nagsabi rin dyan. Si Lumagno, si Drilon. Yung sinasabi ni Drilon na akap, diretsahan sinabi ni Drilon, pork barrel yan. Ano pa? Yung insertion nila sa DPWH, sabi ni Drilon, pork barrel yan. Alam niyo yung pork barrel? Yan yung pinansuhol. No? Pinansusuhol. Hindi rin ako nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan si Panfilo Lacson. Kaya hindi siya tumatanggap ng pork barrel dati. Sabi ni Panfilo Lacson. At talagang alam na yan ng maraming mamamayang Pilipino na si Lacson hindi talaga tumatanggap ng pork barrel dahil ginagawa nga itong panuhol. Okay? Isa na ron yung impeachment ni VP Sara na kapag kayo pumirma, ayan, meron na kayong mga programa, proyekto. Yung pork barrel po yun na mga natanggap ng mga pumirma. At marami na pong congressman na nagsasabi kapag hindi kayo pumirma, wala kayong pondo. Kaya nga sinagot yan ni Richard Gomez. Okay lang, sige lang. Basta ang congressman nyo may prinsipyo. Kaya ngayon, nakatanggap ng ang tawag na to, pinapadisqualified si Richard Gomez. So yan po ang kaganapan sa ngayon. Actually, kahapon pa pala itong balitang ito. So yan lang po muna sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. See you po next time.